bas nila laban kay David, paninira lang daw yun. Ayun mismo yan kay David. Oh. Alam na natin iyon, Mamang Pickles, di ba? Sino ba yung dating madalas magsabay na i-guess sa Showtime? So for sure, nakikita nila, alam nila na may Mansari. Di ba? Mayroon ng Barda Day eh. Si David na mismo ayaw kong kiligin ngayon dahil magsasama na Santa next month. Gusto kong mauna yung ayuno ko. Ayuno, bawal kiligin, 'di ba? Hindi, pero 'di ba? Totoo lang tayo. Aminin natin, 'di ba? Nakakakilig. Yung banggitin mismo ni David na may barda pa, 'di ba? Sabihin sa mga madlang people na Happy Barda Day, 'di ba? Nakakakilig na 'yon. Ibig sabihin, it's a very special event sa kanilang dalawa 'yon, 'di ba? Madam, hindi naman sila totoong magjowa, pero bagay sila as love team. Ayan. Support na lang tayo sa tambalan nila. Sabi ni Mikey, ayan, patagan. Ayan, sabihan mo yung mga viewers diyan. 'Di ba? Mikey, parang may kilala ako Mikey. Ikaw ba 'yan, Mikey? May kilala ako Mikey eh. Yung nagchichismis din sa akin. Mikey, taga saan ka, Mikey? Madam, ayan, sabi mo sa kanila, Mikey, support na lang natin as love team. Ma'am Mikey, babae ka man o lalaki o ano, 'di ba? Pero ako para sa akin hindi tayo sigurado, 'di ba? Hindi tayo sigurado na hindi talaga sila. Hindi rin tayo sigurado, 'di ba? Na hindi sila. May posibilidad na sila talaga. 'Di ba? May posibilidad, merong hindi rin posibilidad, 'di ba? Madam Pickles, ano na po ang ganap sa Barda? Sabi ni Ma'am Nati Aguilar. Eto nga po, nagkakaparinigan na. Unti-unti nang inuuntog ang baso. Unti-unti na pong inuuntog ang baso. Di ka sure, Mikey. Ayan, patagan. Baka isa ka sa mga bitter sa Barda. Sabi ni Sis Rockwell. Kahit ako sa aminado ko, na ano't ano man ang mangyari, 'di ba? I-support pa rin natin ang Barda, 'di ba? Kasi hindi naman tayo sure kung sila lang makakasagot niyan. Sabi ko nga, lahat ng kahit may nagsasabi sa atin na low-key lang yung dalawa, minsan ang hirap pa rin paniwalaan, 'di ba? Pero depende na sa iyo kung anong paniniwala mo, 'di ba? Kung ano yung paniniwala mo, kung wala namang pumipilit pero hindi mo kailangan pilitin yung ibang tao na maniwala sa iyo. Like ako, 'di ba? Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Hindi ko kayo pinipilit kung ano yung paniniwala nyo. Paniwalaan nyo ko o hindi, okay lang. Walang mawawala sa akin in the first place, 'di ba? Kasi paniniwala ko 'yon. Ngayon, wala rin naman mawawala sa inyo kung ano yung paniniwala nyo, 'di ba? Ganun 'yon. Huwag natin ipilit, huwag tayong maging kagaya ni Jim Panot na ipipilit yung kanyang agenda kahit hindi naman pasok sa ibang tao, 'di ba? Walang pinagkaiba yan kay Aragon, kay Alvin Aragon, na ipipilit niya yung gusto niya sa ibang tao, yung paniniwala niya ipipilit niya na i-apply ng ibang tao yung paniniwala niya, hindi nga magkakaparehas ang pananaw ng ibang tao. Iba't ibang tao yan eh, 'di ba? So wala tayong kailangan ipilit. Katulad mo, Mikey, di ka naman pinipilit ng ibang tao dito na paniwalaan na paniwalaan ka, 'di ba? Believe in your own, on your own, 'di ba? Kasi ako, naniniwala ako doon sa mga nagsasabi sa akin. Problema ko na 'yun, 'di ba? Di nyo na problema 'yun. Problema ko na 'yun. 'Di ba? Kasi in the end of the day, mamatay ako, hindi naman ako papadala ng Barda ng bulaklak eh. 'Di ba? Mamatay akong dulat diyan, mamatay ako sa gutom, hindi ako papadala ng Barda ng kahit na isang bulaklak sa libing ko. Dahil in the first place, hindi nila ako personal nakakilala. 'Di ba? So walang may pakialam
sa kanilang dalawa, sa nararamdaman ko. Did you get my point, mga kabarda? 'Di ba? Meron nga tayong namatay na kabarda natin, 'di ba? Oh, na may cancer. Alam ba nila Barbie 'yon sa ni David? Hindi nila alam 'yon. So, it doesn't matter kung anong paniniwala nyo at all. Hindi big deal 'yun. Opo, hindi big deal 'yun. Oh, just let's enjoy their company, 'di ba? Kung ano yung paniniwala mo sa kanila, so be it. Kasi lahat tayo rito may pinagdadaanan. May mga may mga bedridden diyan. O nakakilala ko. Hindi ko na mention ng name. Na ang tangi lang nagpapasaya sa kanila barda. Nagpapasaya lang sa kanila si Mamang Pickles, mapanood lang nila si Mamang Pickles, okay na sila. Makapag-update lang makapag-react lang, makapagpasaya lang si Mamang Pickles sa kanila, okay na sila. 'Di ba? Yung mga ganung kasiyahan, it's a genuine happiness, 'di ba? Na nakukuha nila sa ibang tao. Na wag niyo nang ipagkait 'yon, 'di ba? Wag niyo nang ipagkait. Oh, do your own, 'di ba? Make your own, ika nga. Wag niyo nang ipilit yung mga bagay na para sa'yo, ang paniniwala mo, love team lang sila. O di love team, 'di ba? Pero wag mo nang ipilit sa tao 'yon, sa ibang tao. Ganun lang 'yon. Kung ikaw naniniwala ka naman na hindi sila love team, magjowa talaga sila. Nasa sayo na 'yun, 'di ba? Paniniwala mo 'yun eh. Ikaw nang bahala ron, ikaw magdadala nun. Wag mo nang ipilit sa tao na hindi magjowa sila, 'di ba? Kaya paalala ko doon sa mga viewers natin, kung naniniwala kayong magjowa ang barda, low-key ang barda, so be it, 'di ba? Pero wag na kayong makipagtalo doon sa mga tao, ibang tao. Kasi in the end of the day, ini-stress nyo lang sarili nyo. After all, 'di ba? After all, hindi tayo kilala ng mga artista na 'yan personally. Pero nagpapasalamat sila sa suportang binibigay natin sa kanila. 'Di ba? Bless sila kasi may sumusuporta sa kanilang hindi nila kaano-ano. 'Di ba? Kasi yung mga supporter nila kaya naman nandiyan yung mga supporter nila kasi yung supporter nila nagpapasaya sa kanila. Unlike kala Maricel Soriano, unlike kala Vilma Santos, unlike kay Sharon Cuneta, yan mga Vilmanians, Maricel Soriano fans, Sharon Cuneta fans, yan mga yan, yung mga solid supporters niyan, kilala na nila ang isa't isa sa haba ng panahon na kasama nila yan. Meron na yan. Meron nga kasi nung nakatrabaho ko si Maricel Soriano sa Alaska, commercial namin ng Alaska, meron talaga siyang regular na supporter na pumupunta every shooting niya. At yun, ine-entertain kasama ni Maricel Soriano yon. Pinapapasok niya sa dressing room niya. Ganon din si Sharon Cuneta, pinapapasok niya sa dressing room niya. Ganon din si Vilma Santos, pinapapasok niya sa dressing room niya. Kasi matagal, para na silang pamilya. Nag-invest sila sa isa't isa. May mga ganun po talaga. Kayo, kung tatagal kayo sa barda, may tendency ganun na mangyari. Kung tatagal kayo kay Barbie, tatagal kayo kay David, may tendency ganun na mangyari. 'Di ba? Pahalagahan kayo. Kagaya ni Barbie, 'di ba? Barbie Natics. Ganun kahalaga kay Barbie, family na niya. Sabi nga niya, 'di ba? Family na niya ang Barbie Natics. May ganun talaga. Nanaandyan pa rin. Kahit ilan na lang sila sa Barbie Natics, meron pa ring naandyan para kay Barbie, 'di ba? Na nakaka-video call niya, ini-invite niya sa birthday niya, 'di ba? Kaya nga nagpapasalamat ang barda na naandyan pa rin tayo no matter what happened. Ano mang issue yung lumabas, ano man yung mga sakuna na nadaanan ng barda, andyan pa rin tayo, di ba? Oo, si David ang nag-debunk sa kanya. Kay Biyo siya magagalit, sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino. Kaya nga, di ba? Nagagalit si Panot kasi nade-debunk siya ni David, di ba? Kasalanan ba natin na sinabi ni David dun sa event ng Bardanatics na wag nyo pong paniwalaan yung mga lumalabas na issue, paninira po yun sa akin.
'di ba? So, anong paniniwalaan ng ng mga supporter ng Bardanatics? Ikaw, Jim, o na basher, o si David mismo nagsabi na ang nilalabas nyo ay kasiraan niya. Ang nilalabas nyo ay paninira lang, walang katotohanan, 'di ba? Alam na maniwala sila sa iyo, 'di ba? Ikaw paniwalaan nila over David. Oh my God, 'di ba? Oh. Mapagmahal rin ang artista sa mga fans. Yes, may some of them. Pero hindi po lahat. Kagaya natin, tayo lahat, hindi tayo lahat napapansin yan. Limited na tao lang din. Kanya-kanya tayo opinion, basta happy lang tayo. Sabi ni Ma'am Susan Francisco. Tama, mamang. Masaya ako sa Barda. Hindi ako, ayan, magpupuyat ng pakikinig sa Barda. Ayan, tulad ni Tita Myra, na nakikinig ngayon habang nagla-lunch. Nagse-siesta pala. Tita Myra, ayan, hello po. Nakikinig ngayon yan sa kanyang tablet, sa kanyang iPad. Hindi lang nagko-comment yan. Basta masaya kami sa Barda Panatag. Ayan. At matatag, kahit ano sabihin ng mga bashers, hindi kami maniniwala sa inyo. Sabi ni Ma'am Aliw San Andres. Hindi naman siya basher. Si Mikey hindi naman siya basher. Parang yun lang yung paniniwala niya. Para sa kanya, paniniwala niya yun. Na gusto lang i-share sa atin. Kaya nga sabi ko, paniniwala mo sometimes hindi paniniwala ng iba. Kaya better na lang na saloobin mo na lang, 'di ba? Hindi ako, ako madam, hindi ko kayang tanggapin na sabihan ka na panot na sinisiraan mo daw ang GMA. Sumagot talaga ako doon. Saan yun? Sinisiraan ko GMA? Saan banda? Diba? Saan ko banda sinisiraan ng GMA? Alam nyo si Panot, mahina nga kasi ang understanding niyan. Masyadong mahina ang comprehension niyan. Diba? Yung mga ganung bagay, Ma'am Ma'am Rose Cruz, hindi po naiintindihan ni Jim yun. Kasi nga, ako feeling ko lang, addict yan si Jim. Siguro nagsashabu yan. No, feeling ko lang. Kasi the way siya mag-isip, hindi normal. The way siya magsalita, full of bitterness. Diba? Full of negativity. Diba? Parang, alam mo yung takbo ng pag-uutak, addictus. Diba? Yung mga addictus sa droga. Diba? So, hindi natin alam pinagdadaanan ni Jim. Diba? So, kung ano man yung pinagdadaanan niya, ipagdasal nyo na lang. 'Di ba, na mabago, 'di ba? Na haplusin ng Diyos, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung nagdra-drugs ba 'yan o nagco-cocaine 'yan, 'di ba? Hindi natin alam kung bakit siya ganyan, 'di ba? Kasi yung mga ganyan usually, yung mga ganyan talaga, marami kong kilala ng ganyan sa sobrang negatibo sa buhay. Oo, na-overdose na pala sila sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Some of ng mga kakilala ko, usually mga bakla. Oo, usually mga bakla. Marami kong kilala dito sa Pilipinas na ganyan ang nangyari sa kanila. Obsession, sumabay ang depressed, sumabay ang mga stress, 'di ba? Lahat-lahat na kasi sabay-sabay ng takbo ng pag-iisip. Iniisip yung nakaraan, iniisip yung kasalukuyan, iniisip yung future, 'di ba? Kaya hindi nila alam, dumadaan na sila sa anxiety, 'di ba? Hanggang sa susundutan nila ng droga, susundutan nila ng pinagbabawal na gamot. Kaya ang tendency, mas lalo silang madaling masiraan ng ulo, 'di ba? Pansinin niyo si Jim Panot, pansinin niyo lang si Jim. Kung paano siya mag-isip, 'di ba? Paano siya mag-isip, paano siya magsalita, 'di ba? Paano niya bigyan ng interpretasyon ang lahat ng bagay, 'di ba? Hindi naman tayo nang judge dito. Binabase natin sa facts. Fact check nga 'di ba? Oo. Sabi nyo pinagbabawalan magkita si B
at D ng GMA. Wala naman daw ganon instruction ng GMA. Ayaw lang daw talaga magkita ni DCB. Kailan ko sinabi na pinagbabawalan ng GMA si David at si Barbie? Kailan ko sinabi? Kailan ko sinabi, Ma'am Allison? Kailan ko sinabi yan? Dapat kasi bago kayo sabi, 'di ba? Hindi 'yung narinig nyo lang sa iba, narinig nyo lang sa ganito, 'di ba? Tapos sasabihin nyo na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, 'di ba? Ako nga, Mamang Pickles, kapag nanood ng replay sa iyo tungkol sa Barda, tawang-tawa ako. Sabi ni Ma'am Susan Francisco. Ma'am Allison. Tapos gagamit ka fake account. 'Di ba? Huwag ganoon. Dapat kailan ko sinabi, exact date na sinabi ko na pinagbabawalan si Barbie at si David. Ng GMA. Kailan ko sinabi? Obsessed kasi, yun yung sabi ni Panot. Kaya daw sinisiraan na. Wala po akong sinabing ganun. Wala po akong sinabi. Kahit i-replay nyo yung mga live ko, wala po akong sinabing ganun. Okay? Na pinagbabawalan ng GMA ang Barda. Madam, si Panot ang nagsabi niyan. Si Panot. Wala po ako alam nyo yan si Jim, makapagpapansin lang yan. Tignan nyo nga dahil na-debunk na siya, ang dami na niyang mga kasinungalingan na-debunk ng Barda. 'Di ba? Na-debunk ng GMA. 'Di ba sabi niya wala nang Barda? Naniniwala pa rin kayo kay KJ Abilino, kay Barda United at kay Pekwa. Wala nang Barda. 'Di ba? Wala nang appearance ang Barda hanggang hanggang mamuti raw yung mata natin kakaantay. Wala na raw tayong makikita ang Barda. Napahiya siya sa akin, 'di ba? Napahiya siya sa atin. 'Di ba? Kasi may nagbulong sa akin na meron tayong aantayin this coming February, this coming araw ng mga puso. 'Di ba? Basta abangan nyo, 'di ba? Sabi ko sa live ko, abangan nyo 'yan. Pagka may lumabas, balikan nyo yung live ko. 'Di ba yung pasabi ko sa inyo, imposibleng walang lalabas, 'di ba? Imposibleng walang ayuda ang Barda. Actually, according nga sa information na binato sa akin diyan, according nga sa binato sa akin na information diyan, yaan ay adlib po. Meron lang silang sasabihin na lines dyan, the rest adlib na. Yung lines ng Vitamilk, magkasama tayo sa Vitamilk. Yung iba doon, adlib na. According yan sa nagbigay sa atin ng info. Kasi bago pa lumabas yan, alam ko na may i-release ang Barda. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga nagsasabing wala ng Barda, nek-nek nyo. Diba? Nek-nek nyo, di napahiya kayo ngayon. Layag na layag ang Barda. Mismong ang GMA, Sparkle pa mismo ang naglayag sa Barda kay Fidel at kay kanino po? Kay Maria, kay Fidel at kay Clyde, di ba? Sa Maria Clara and Ibarra, di ba? Layag na layag ng kaya wag niyo sabihin wala ng Barda. Ibig sabihin yan, kaya nila ganito ang explanation yan, mga kabarda. Kaya po nilalayag ng GMA ang Barda ngayon. Alam nyo kung bakit? Time will come, just wait. Ganun yon. Time will come, just wait. Yun yung pinapa-emphasize sa inyo ng GMA na huwag kayong magpaniwala sa mga naglalabasan na issue. Ay si Jimonyo pala nagsabi, sira ang buhay nyo pag nakinig kayo kay Jimonyo. Kaya nga di ba? Big letter pa naman, madam. Mga isinulat niya. Wala akong pakialam sa kanya, hindi siya sikat. Ma'am Rose Cruz, hindi po sikat si Jim Panot. Hayaan na lang po natin yan. Masikat pa ako dyan, okay? Masikat pa si KJ Abilino dyan. Masikat pa si Barda United dyan. Masikat pa nga si si Barda United dyan 'di ba sa TikTok,
'Di ba? Walang bilang po 'yan tao na 'yan. Huwag niyong pag-aksayahan ang panahon niya. Oo, wala pong bilang 'yan. Tignan niyo nga dito sa YouTube nilalampaso natin yung views niya. O anong views niya sa YouTube? Oh, tignan natin Kasi hindi ko naman platform yung TikTok eh. YouTube ang platform ko sa pagdating sa Barda. O, tignan natin yung views niya ha. O, gym. Oh, anong view? Oh, tingnan niyo views niya. Diyos mio Cartimar. Ayan, 1K. Oh. Oh. Ayan, 1K. Oh, 1.4. Ayan, oh. Tingnan niyo, mga views niya, Oh. Wala, Wala, for 1K, oh. 'Di ba? 5 days ago. Diyos ko. Ako nga na tingnan niyo, Ako nga na bibihira na lang mag-ano, 'di ba? Bibihira na lang mag-live. Oh. Pag nag-upload ako, 'di ba? Nagtre-trending, 'di ba? Wait lang. Hmm. Tignan nyo nga, Pag nag-live ako, kumpara nyo naman yung mga ano ko diyan, views ko diyan, ayan, Pikwa official, oh, 'di ba? Ayan, live viewers natin, 172 agad, 'di ba? Eto nga 1K, ano lang 'yan, 9 minutes lang 'yan, oh, 'di ba? Ayun, nakita nyo yung differences, 5K, nag-views pa ba siya ng ganyan? 'Di ba? Hindi na siya nag-views ng ganyan. Kasi nga hindi naman siya sikat. Oo, patay gutom na sa views 'yan. Kaya trying hard na nga kasi nga ilang beses na siya pumalpak. Palpak yung mga issue niya. Saan ka nakakita, iko-content mo, pagmamalaki mo, hindi na edited yan tanga-tanga. Bakit mo sasabing hindi na edited yan? So meaning to say, 'di ba, nag-e-edit talaga sila. O 'di ba, binuko yung sarili niya, dinebunk yung sarili niyang kagagahan, 'di ba? Oh. Kahit may mga solo era sila, may connection ang barda sa isa't isa. Sabi naman Pamela Bellarmino, ako mamang, pag di manood ako ng TikTok, binabash ko muna. Baka si Panot yung nag-post. Mamang, match sila BBND ng color blue. Sabi ni Ma'am Otelia Merto. 'Di ba? Saya-saya, 'di ba? Oy, nako, welcome natin si Madam Arle Gaspi. Oy, Ma'am Arle Gaspi, welcome to Pikwa Isplok thank you so much. Ayan, welcome po sa ating Pikwa Isplok. Ayan, may bagong member tayo, si Ma'am R. Legaspi. Matagal na rin natin viewers yan, si Ma'am R. Legaspi. Ayan, finally, naisipan na niya mag-member. Welcome, Madam. Thank you po, Madam. Ayan. Kaya kayo, maging matalino kayo. 'Di ba? Doon pa lang sampal na kay Jim Barda 'yon Ma'am Maria Teresa Ramirez, sampal na kay Jim Barda 'yon, yung sabihin ng GMA, 'di ba? Ilayag ng GMA, 'di ba? Ilayag ng GMA na na tawag dito, ilayag ng GMA na tawag nito na mayroong pambarda, sampal kay Jim 'yun. Hanapin natin yung GMA kay Barda United. Meron siya noon Pero siya doon. Wait lang Meron si doon. Barda United.
Nung ano yun eh, di ba? Valentine's. Alam ko pinost ni, ano yun, ni, hindi ko makita dito sa video. Paano makita yun? Oy, salamat Barda United ah. Ayan, inano pala niya, pinlex niya ngayon yung ating ano. Oy, abangan nyo sa ibang bansa yung pelikula nila ha. Lagi akong happy sa iyo. Ayan, salamat Ma'am Arle Gaspi. Thank you po. O di ba? Masaya tayo na may napapasaya pala tayong mga tao, di ba? Ganun dapat. Kasi yung ano, yung mga content ni Jim, oo, pangwawalang ya ng tao yun. Kaya wala kayong makukuhang matinuron, Diyos ko. Nung nagpaulan ng negatibo ang demonyo, siya ang sumalo. Tulog tayo lahat, siya lahat sumalo nung kawalangyaan ng demonyo. Oh. Tignan nyo, demonyo ang ganap, di ba? Nawala. Oh. Ito close up din, oh. Ano, layag na layag yan, oh. Oh. Ay, tapos sasabihin nila wala nang ano. So gusto ko lang gawa ng content ito, no? Kasi Papakinggan natin to. Kung sino yung nagsasabi ng nagpaumpisa, who is behind the hashtag Barda No More campaign. Mami Water nga. Ito pakinggan natin. Since actually August, it started August 2025, no, when all these new content creators suddenly, you know, came out, and then they are putting out uniform or standard content or narrative na Barda No More. In fact, their hashtag, kung titignan nyo yung hashtag nila, pare-pareho, Barda No More. And magkakaiba silang content creators, pero pare-pareho yung narrative. Tapos na ang Barda No More, it's the same hashtag, the same content, and some even have the tag na paid partnership. What does it mean? It only means meron pong nagbabayad para mabuwag ang mga fans at ang Barda. Napakalinaw naman po. One narrative, different content creators. Yun yung sinasabi natin, 'di ba? Yun yung sinasabi natin kanina, 'di ba? Yung narrative nila, 'di ba, iisa lang. Yun yung sinasabi. Pero pansin din ni Barda United, 'di ba? Ngayon ko lang napanood to, Barda United ah. Nandiyan si Barda United nanonood. Eto, ngayon ko lang napanood to, Mamang. 'di ba? Tama yung sinabi mo rito na iisa lang. At meron talagang nasa likod nito. Kasi imagine niyo magkakaibang content creator pero iisa ng narrative, iisa ng hashtag. Totoo 'yon, hashtag Barda No More campaign, 'di ba? So iisa lang. So meron talaga nasa likod na nagbabayad sa mga content creator na to para sirain ng Barda community kasi nakita nila yung impact eh. Nakita po nila yung lakas, yung ingay ng Barda. Alam nila matatabunan yung mga career ng kanilang mga artists. And that's very natural. Parang ano lang yan, politics lang yan. Pag alam mong dehado ka sa politika, talo ka ng kakalaban mo sa survey, 'di ba? Or sa balita, is gagawa ka ng propaganda para sirain yung tao na nagtatrabaho, tao na nag-aano, 'di ba? Na kung ano-ano. So ganun din yung ginagawa nila sa Barda. Isa lang yung narrative nila. Tama po yung sinabi ni Madam Biu. Kasi obvious na obvious eh.
Oh, sabi nila Barda no more tapos biglang lalabas ang Barda. Ano 'yun, 'di ba? So obvious na sila sa kanila nanggagaling yung hashtag. Marami silang tao pero may nasa likod ng pag-utos sa kanila. 'Di ba? Tapos ano to? Hirapan akong sabihin. Naka-live pala si Sis Rockwell. So gusto ko lang gawa ng content ito, no? Kasi no, Ayan o, Valentine's Day o. Layag na layag kahit ang close up o. Diba? you got that dream, 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 look in the eye, and I got kuya parang Hinahanap ko yun sa ano eh. May hinahanap lang ako. Pinost niya ano yan eh. Di ba nagsagutan din sila nung Valentine's? Nag-post si David nang nasa hotel siya. Chill siya sa hotel. Si Barbie ganun din. Nag-post siya. Di ba? Nag-post si Barbie ng chill lang din siya sa hotel. Di ba? Inano niya yon. Binlog niya yon, di ba? Ayan o. Diba?